kinabukasan. Ito ang hahango sa atin. Kanino tayo aasa? Naniniwala tayo na panasa ng Diyos kay Jesus na Emmanuel. Sa isang sa atin, ikaw ang kailangan mag-ilimang natin. Ikaw ang kailangan natin sa dinanalakan sa ating kapaligiran. Sa Diyos na hindi lumilimot tayong lahat, sa Diyos na hindi lumilimot, mapagmahal at mapagpala kailanman, tayo ay nagsama-sama upang mangandong sa Kanya at magpasalamat sa lahat ng Kanyang kagandahang loob. Nagpapasalamat tayo sa banal na kasalanan na sa huli na nanusok sa atin upang magiging tayo ng Diyos. Atin pong awitin ang worship namin. Aming mga agam-agam sa aming mga buhay at lalo po kami higit nakagawain sa mga kasalanan natin isip na salita't nagawang hindi kalulugod sa iyong harapan. Mga po ang aming pastor sa mensaheng dadalhin niya. Paunawaan po namin ito at mga sa Panginoon. Po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa ating pangalan ni Jesus. Amen. Dahil dito, ayon sa turo ng Panginoon, gawin natin ang ating pangkalahatang pangungulusan sa Diyos at manalangin na ipagkaloob sa atin ang Kanyang masaganang habag at pagpapatawad. Tayo pong lahat, mapagmahal na Diyos, nanghihingi kami ng iyong kapatawaran sa lahat ng mali na aming nagawa sa aming buhay, sa aming pagmamalabis, sa aming pagtatangis, sa aming pananahimik at
Kaya ko sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, dumalang na langit at lupa, kay Jesucristo na anak ng butong niya, Panginoon natin sa kanyang buhay ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kamatayan ng Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magpunala ang kami ito, upang humahan ng mabubuhay at mamamatay. Sinasampalatayan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesiang Laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang pagkabuhay ng muli, ang buhay na walang hanggan. Amen. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. And I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Sige po, tayo po ay tumayo. Pray po natin yung mga bata. Salamat po, Panginoon, sa kababaang loob ng mga batang ito. Tunay nga po, Panginoon, ang kanilang puso, buhay, ay nadarama po ninyo dahil sa kanilang pagsunod sa inyo at pagpapauntutan. I-bless niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo ang buhay nila. Ingatan niyo po sila maging ang kanilang mga magulang at sa kanilang komunidad na kanilang kinabibilangan, naway sila ay maging blessing, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm giving because I love you. I'm giving because I love you. I'm giving because I love Jesus.
Good morning po mga kapatid sa ating umagang ito. Dumako na po tayo sa mga pahayag. Sa May 25 po, ang ating DCS training. At sa May 31 to June 2, Goldback 26 Annual Youth. So, yung mga pahayag naman po natin ay nai-announce naman po. Kung meron po kayo mga ballpen at notebook, ito ay i-take note po natin. Sa June 1, 8 a.m., 3 p.m., Goldback WSCS 30 Regular Annual Assembly sa San Rafael po ito. So, inikayat po yung kababayan ang inyo pong attire, Filipiniana. So, sa June 8 po, ang ating Mayor Discipleship lakbayin, downloading, i-announce po ito. So, wala pang definite time. So, ang uli po yung ating June 11, 14, Goldback Annual Conference po. Yun po yung mga announcement po natin. At yung ating pong susunod na magsisipagganap, tagapag-liturgist natin next Sunday, Sister Rosley Kulaman. Masters and Leaders, Sister Christiana J. Gatos, and Lodiver Gatos. Flower and Candle Donor, Lucky Tayaw, Michael John Perez, Juan Miguel Martinez. Yun po yung mga announcement natin mga kapatid. So, meron po bang nagdiriwang ng kaarawan, wedding anniversary? So, yan po yung ating mga birthday celebrant. And Carl Vincent Madrideo, Jim Christopher Gutierrez, Lisa Tayaw, Lucky Tayaw, Michael John Perez, Juan Miguel Martinez. Yun po yung ating mga birthday celebrator for the month of Sige po, kung may mga announcement po kayo, baka may nakalimutan po ako, pwede niyo pong sabihin. So, yung ating pong Bible quiz, yan po. Pangunahan po ng ating diakonesa yan. Kaya po yung laban nila, Pastor. So, isama po natin sa prayer po natin na ay pagpalain sila ng Panginoon. No? Yan po yung mga pangalan nyo. No? Pag-pray po, isama nyo po sa prayer ninyo at isama natin sa ating mga prayer kung mga representative ng Mindanao United Methodist Church para sa Bible Quiz 2024. Palakpakan mo natin sila. Thank you. Ayan po kayo. Ayan po kayo.
po ay gagawin natin ang pagkakaloob sa ating building fund. Ngayon po ay pakinggan natin ang awit ng koro. Anak
man mawalan, at kayo'y sama-sama umawit, papuri at umibig sa ating Diyos. Sa krus, nagbibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umibig ay sa Diyos, at ang pag-ibigala ay Jesus. Nagbibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umibig ay sa Diyos, at ang pag-ibigala ay Jesus. Sa pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa aklat ni San Juan, chapter 15, verses 26 to 27, 4a to 16. At ito po ang ating mababasa. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan ng susuguin ko mula sa Ama. Magpapatutuo siya tungkol sa akin at magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat pasimula pa'y kasama ko na ninyo ako. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinasabi na tanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ito ang salita ng ating Panginoon para sa kanyang bayan. Makaupo na po tayo. Ang paksa po sa umagang ito ay pinamagatan na ang kabutihan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kanina po, kapag pala ang banal na Espiritu po kumilos sa buhay natin, talagang mabisa. Nanonood, mararamdaman natin. Tayo po ay nasa panahon ng Pentecost. Ano po ba ang ibig sabihin ng Pentecost? Ito po yung pesta ng mga Kristiyano na kung saan ay nagdiriwang sila, na kung saan naranasan nila ang banal na Espiritu ng Diyos na naramdaman nila mula sa mga alagad. Na kung saan ito yung bago umakyat ang ating Panginoon o the Ascension, ay binigyan niya ng Espiritu
ang bawat alagad. At ito rin po yung pagkatapos na maibigay ang banal na Espiritu sa bawat alagad, ito yung muling pagkabuhay o Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, what is the benefits for us about the Holy Spirit? Like I said a while ago, ito yung nagpapabago sa ating mga buhay. Nagtuturo sa atin kung paano tayo ituwid at itama. Never mong may tutuwid ang iyong sarili kapag walang banal na Espiritu. Because the manifestation of the Holy Spirit for us, for you, ito yung nagdidikta sa iyo, anak, mali ang iyong ginagawa. Gusto kitang ituwid. Gusto kitang itama. Sapagkat ang banal na Espiritu ayaw niyang nasasaktan ang bawat isa. Lahat tayo gusto niya, tulungan niya. Gusto ng banal na Espiritu na magkaroon ng reconciliation ang bawat isa. Brothers and sisters in Christ, if you still remember, during the time of Acts, or in the book of Acts, na kung saan ang mga disciple ng ating Panginoon, nung maranasan nila ang banal na Espiritu, alam niyo po, nung maramdaman nila yung banal na Espiritu, dahil dala nila, marami silang na-convert. Marami silang naturuan. Marami silang naakay sa paanan ng ating Panginoon. Ano pa po ba yung mga benefits na maaaring mangyari sa atin kapag ang Diyos o ang Espiritu ng Diyos sa atin ay tinataglay natin? Nandun yung power of God, nandun yung pagpapatawad, nandun yung love of generous, nandun yung kahit kaaway mo, mamahalin mo. At doon, na-overcome yung mga problema. Dahil sa panahon noon, sa early church, sa Acts, nung ipahayag ng ating Panginoon at ibigay ang banal na Espiritu at naranasan ng mga disciples, at hindi lang po yun, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Dahil sa iba't ibang wika o salita, nagkaunawaan sila. At naituro ng Panginoon kung ano ang mabuti. At dahil doon, maraming na-convert na mga kaluluwa. Ito po mga kapatid ay isang hamon sa atin kung bakit may Pentecost o banal na Espiritu. Gusto ng Panginoon, ayaw niyang alisin ang banal na Espiritu sa atin. Taglayin natin ang banal na Espiritu. Alam niyo po mga kapatid, kapag meron pala tayong banal na Espiritu sa buhay natin, there is persecution. Mararanasan mo yung persecution. Kasi kung sa 12 disciple, habang ginagawa nila yung paglilingkod sa Panginoon, act of faith, nagtatrabaho sila ng mabuti, pero maraming ayaw tumanggap sa salita ng Panginoon. Bagamat maraming na-convert ang mga disciples na ito, pero meron pa rin ilan na ayaw magpa-convert, ayaw magpasakop. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, ano man yung nagawang mabuti ng mga alagad, gumawa sila ng mabuti, nung ipinanalangin yung mga taong naroon, pinagmalasakitan, kasamang kumakain sa pagkainan, at ipinapanalangin, meron din pa po palang ayaw sa kanila. Kaya dito mga kapatid, kung if we try to read the Bible from the Gospel up to Acts, maraming persecution na naranasan ang mga alagad. Hindi nila na-please lahat ng taong naroon sa community yun. Ano po ang nangyari?
Kaya tignan po natin ang ating ebanghelyo sa umagang ito, yung huling hapunan ng ating Panginoong Yesus, kasama ang mga alagad na kung saan ito yung unang bahagi na kung saan naranasan ng mga alagad yung persecution. At ganoon din ang ating Panginoon. Bakit naranasan ng mga alagad na ito yung persecution? May dalawang puntos po tayong natututunan. Tignan po natin yung background, no? Una, dahil sa persecution na naranasan ng mga alagad, ito ang nangyari sa kanila. Dahil ipinangaral ng mga alagad ang patungkol sa katarungan at kabutihan para sa mga taong naroon, nahahapis at walang kakayanan, powerless. Yun lang po yung layunin ng mga alagad. Ipangaral lang ang mabuti. Turuan ang iyong community. Mula sa mga Hudyo, mula sa mga Gentile nation. Pero marami pa rin nagalit na mga tao sa kanila. Na kung saan itinuro ng ating Panginoon ang katarungan kung ano ang mabuti. Ito po yung nais ng ating Panginoon. Justice ay para sa lahat. Katarungan ay para sa lahat, maging sa Gentiles at mga Hudyo. Ito ay para sa lahat. Patuloy itong ipinapahayag ng ating Panginoon at itinuro sa mga alagad ang pag-ibig, katarungan, compassion. Dahil doon hindi matanggap ng ilang community na kanilang pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, sa bawat paglilingkod mga kapatid, hindi nawawala yung sakripisyo, pag-aalay ng buhay. Tignan po natin yung kwento ng ating Panginoon. Di ba ginawa ng ating Panginoon yung pag-aalay ng buhay? Pagmamahal sa komunidad, nagturo, nangaral, nagpagaling ng may sakit. Pero behind the story, pinukul pa rin ang ating Panginoon. Ipinapatay pa rin ang ating Panginoon na kapwa Hudyo na kanyang pinaglilingkuran. Ganun po pala ang ministry. Ganun din po, in our context, brothers and sisters, sa ministry ng inyong trabaho, sa sikular na mundong ating ginagalawan, meron at meron magpe-persecute sa'yo upang paalisin ka. Ganun po ang ginawa sa mga alagad. Ipinapatay. Ano ang ginawa sa mga alagad? Ipinapatay. At ganun din po ang ginawa sa ating Panginoon. Now, what happened to the disciple of our Lord Jesus? They were rejected by their own people. Kung paano itinakwil at ipinapatay ang ating Panginoon, ganun din po ang naranasan ng mga alagad. Mismo kapwa Hudyo nila ang nagpapatay at nag-persecute sa kanila, kauri nila. Kauri nila na kung saan sila din ang nagpapatay sa mga alagad at nagpapatay sa ating mga tagapagturo at sa kanilang master na ang ating Panginoon. At nang dumating ang kasaysayan, maging sa ating buhay, sa ating konteksto, maging ang mga Roman Empire. Di ba noon, nung pinakinggan natin yung mensahe ng ating Panginoon na nagpagaling, nangaral sa Galilea, buong Jerusalem, ano ang ginawa ng mga Grego? Balikan po natin yung kwento, brothers and sisters in Christ. Hinanap nila ang ating Panginoon. Kasi ang mga Grego ito, they were wise, no? Full of wisdom sila. Pero gusto nilang matuto sa ating Panginoon, pumunta sila sa Jerusalem upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Pero nung makuha nila yung salita ng Panginoon at marami silang natutunan,
Ano ang ginawa ng mga Romano ito o ng Roman Empire na ito? Sila din po ang nagpapatay sa ating Panginoon. Sila din ang nag-persecute sa ating Panginoon. Lahat tayo dito, brothers and sisters in Christ, kahit saan tayo pumunta, sa ating konteksto, sa ating buhay, sa ating mga pinagtatrabahuan, kahit any companies o company, you are belong. Meron at meron parang magagalit sa iyo. Meron at meron na i-reject ka. But, maging handa ka sa lahat ng panahon. Kaya binigyan tayo ng ating Panginoon ng banal na Espiritu. Inihanda tayo ng ating Panginoon na maging matatag ka. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon na maging matatag ka, maging handa ka sa anumang uri ng persecution na mararanasan mo. Yun, that is the purpose kung bakit ibinigay ng ating Panginoon ang banal na Espiritu sa mga alagad. Inihanda ng ating Panginoon ang mga alagad na maaaring mangyari sa kanila. Lahat po tayo, hindi tayo excuse dito. Lahat tayo, meron tayong banal na Espiritong tinataglay sa hamon ng pagsubok na darating ngayon sa iyong buhay, maging handa ka. Be prepared sa anumang pagsubok. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon pala. I realize na ang banal na Espiritu, there is a purpose and benefits for us. Para lumago tayo, mapaglabanan natin ang tukso upang maging matatag tayo. Kanina po mga kapatid, alam nyo, natutuwa ako sa mga batang kumakanta kanina. Talagang yung kanta nila talaga tumatagos sa puso. Naiiyak po ako. Siguro po, inahanap niyo po ako nung nakaraang araw. Bakit wala si pastor? Wala lang po ako ginawa, uwi po ako sa amin. Umiyak lang po ako. Kasama ko yung asawa ko. Kaya gusto ng Panginoon, kapag ka nakakaranas ka ng problema, iyak mo na lang. At pagkatapos mo umiyak, sabay tawa. At mag-pray ka at kumanta ka ng hallelujah. At yun po yung ginawa namin ng asawa ko. Nanalangin po kami at kumanta. Matapos po akong umiyak sa kanya. Ganun lang po ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Iyak mo lang sa Kanya. At nararamdaman ng ating Panginoon ang banal na Espiritu na ano ang pinagdadaanan mo. Sasamahan ka niya. Tutulungan ka niya. Kasi gusto ng Panginoon na maging masaya tayo. Inaalis ng Panginoon yung rejection na nararanasan mo sa community o lipunan na iyong ginagalawan. Because God loves us. Yun po yung benepisyo ng banal na Espiritu, brothers and sisters in Christ. Kaya, hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito pala ay nakakatulong sa atin. The moment na ikaw ay nagbubulay-bulay at iniiyak mo sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu ay kumikilos kung paano tayo tulungan at ibigay yung pag-ibig at kapayapaan. And later on, mararanasan mo yung kagalakan. Try it. Subukan mong gawin yun. At doon, ang ginawa po namin ng asawa ko, naranasan po ang kapanatagan because of the Holy Spirit. Lahat po tayo mga kapatid, no one excuse, no one accepted. Mararanasan mo ang rejection, persecution, maging sa family mo, sa komunidad na kinabibilangan mo, sa pinagtatrabaho mo.
Lahat tayo makakaranas lang. But the Holy Spirit guide us and protect us. Kaya yung kapangyarihan ng Holy Spirit ibinigay sa mga alagad upang i-ready sila at tulungan sila sa anumang mangyayari. Pangalawa, ano ang sinasabi ng ating puntos? Babala, warning. Babala ng ating Panginoon. Ano nga ba ang babala ng ating Panginoon sa mga Kristiyano? Totoo pong hindi madaling maging tunay na Kristiyano. Mahirap maging Kristiyano talaga, mga kapatid. Kailangan mong magsakripisyo. Kailangan mong masaktan. Kailangan mong matuto para maging Kristiyano ka. Iyon po ang gusto ng ating Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay may paghihirap. No? Mayroong karanasan na masalimuot. Kasi gusto ng Panginoon na maging matatag ang bawat Kristiyano. Inire-ready ka sa anumang mga rejection, maging ang iyong integridad, ang iyong pagkatao, datamurakin, inire-ready tayo. At gusto ng Panginoon na maging matatag tayo. Yan po ang trabaho ng Holy Spirit sa ating lahat. Tinutulungan tayo. Pinoprotektahan tayo. Kaya, ang Panginoon ay laging nasa tabi natin. Huwag natin sabihin ang Panginoon, hindi natin katabi, hindi natin kasama. Kasi ang bawat pinagdadaanan natin mahirap. Maraming temptation. Kaya ang gusto ng Panginoon, samahan ka, tulungan ka. Dahil sabi ng banal na kasulatan, God is compassion, God is love, God is mercy, and God is justice. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Meron po tayong bisita today. Si Aileen Pudoy from Grace United Methodist Church. Asan po siya? Libanan Camarines Norte. Sur. Welcome po ate. Kababayan, Bicolana. I'm Bicolano. Okay, so, okay. Meron po ba? Okay, katabi yung Marvin. Okay. Sige po, God bless po sa ating lahat. Ngayon po ay gagawin natin ang paghahandog.
pinapasalamatan. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang alay o handog ng inyong mga anak. Paskasan niyo po ito at naway magamit sa inyong ministeryo. At palayan niyo po ang mga nagalantog na ito at ibalik niyo po sa kanila mga sisiglan ng siksik, liglig at umaapaw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po natin ang privilege to be like your Father. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasalamatan. Sapagkat ang Espiritu na aming tinatanggay, Panginoon, ito ang tumutulong sa amin. Ito ang nagbibigay sa amin ng katatagan sa bawat nakakaranas ng mga pagsubok. At sinasabi ng Espiritu nito
Laban lang. Magsakripisyo. Dahil ang pangako ninyo, tutulungan nyo kami. Di mo kami pahabayaan. At sasamahan, Panginoon, sa lahat ng dako. Salamat sa isang Espiritu na kung saan, Panginoon, tinataglay ng isang salita na nagtuturo sa amin ng kabutihan. Salamat, Panginoon, sa isang Espiritu nito na nagpapaalaala sa amin, anak, kaya mo yan. Kasama mo ako. Kaya, Panginoon, nagbibigay ito sa amin ng pag-asa, kapayapaan at joy. Kapag natatagpuan ka namin, Panginoon, at kasama ang iyong salita at sinasabuhay namin, nagiging matatag kami, Panginoon. Anumang persecution, anumang hamon ng buhay, financial, loved ones, o iba pang suliranin, mag-isagawa ng kaaway, Panginoon, nagiging matatag kami. At naunawaan namin, Panginoon, kung ano ang inyong layunin. Sasamahan niyo po kami, Panginoon. Sapagkat ang banal na Espiritu, Panginoon, taglay ang kabutihan. Siyang tutulong sa amin. Siya ang magsasalita sa amin ng kaparaanan upang magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga nararanasan namin na ito. Samahan niyo po kami, patuloy niyo po kami kausapin. Patuloy niyo po kami palalahanan, Panginoon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, kailanman hindi mahadlangan ng kaaway. Kaya ikaw ang Diyos ng katarungan, Diyos ng pag-ibig, God of compassion. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, na naniniluhod. Batid niyo po ang kanilang ninanais, ang kanilang dalangin. Nawa maranasan nila ang kaaliwan, pag-ibig na namumula sa inyo. Kayo po ang nakakaalam ang kanilang dinadala ngayon, Panginoon. Kung kami ay magpapasakop sa inyo at i-praise ang inyong salita, mararanasan namin ito, Panginoon, yung kagalakan na hindi gawa ng mga kamay. Ito'y gawa ng banal na Espiritu at mapapalaya kami, Panginoon, sa paghihirap ng mga pagsubok na ito at mararanasan namin ang biyaya na namumula sa inyo. Kaya sa bawat isa sa amin, Panginoon, samahan niyo po kami. Nawa magpakatatag kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, sa inyo po kami, dalhin ang panahon. Kasangga ka po namin. Sapagkat mga anak niyo po kami, Panginoon, nilikha niyo kami, kayo ang nagdisenyo ng aming buhay. Kayo rin ang sasama sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang bawat kabuhayan ng inyong mga anak. I-bless niyo po sila, Panginoon. Iparanas niyo po ang inyong biyaya na non-stop, infinite, at hindi nauubos. Ito ang maranasan ng bawat mga anak ninyo na sumusuporta at sumasampalataya sa inyo at nagtitiwala. Ingatan niyo po ang buong sambayanan ng kanilang pamilya. Ilayin niyo po sila sa anumang uri ng sakit. Ilayin niyo po sila sa anumang uri ng mga disgrasya o gawa ng kaaway o gawa ng aksidente, Panginoon. Balutin niyo po ang aming buhay ng inyong banal na Espiritu. Maging ang mga kapatid namin sa ibayong dagat, Panginoon, tulungan niyo po sila.
maranasan ang pag-ibig ng Espiritu na nagmumula sa inyo hanggang sa pag-uwi nila at makapiling nila ang mga mahal nila sa buhay. At ang Church ng Inaon United Methodist Church, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaisa, magbalik loob sa inyo. Habang kami nabubuhay, Panginoon, lalabang kami, Panginoon. Mananatili kami sa Inaon United Methodist Church. Merong mga misunderstanding, miscommunication. Pero sa inyo kami titingin, Panginoon. Pagsubok lamang ito, kaya namin ito at sasamahan niyo kami. Dadami kami, Panginoon, sa Inaon United Methodist Church. Kasi pinili niyo po kami, Panginoon, bilang mga alagad. Huwag niyo pong ayaan ang masamang espiritu na magkakaroon ng pagkakawatak-watak, Panginoon. Nawa magkaisa kami sa diwa, pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Ibalik niyo po yung banding ng bawat isa, Panginoon. Masasaktan kami, Panginoon, sapagkat kung malayo ang bawat isa sa amin, ayaw niyo itong mangyari, Panginoon. Gusto niyo pag-ibig, pagkakaisa at pagtutulungan. Lalabas kami sa saktuaryong ito, Panginoon. Puno ng pagpapakumbaba, pagpapatawad. Nawa dalhin namin ang inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Amang nasa langit. Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo na nagligtas, nagmahal at nagmalasakit, na nagturo ng kabutihan. Kasama ang pakikipisan ng banal na Espiritu, nawa taglayin natin ang kapayapaan at kapatawaran, pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you all sa ating lahat. Yes,